Noong panahon ng mahaba at madilim na sandali ng malalaking digmaan, isang binatang may mataas na antas ang bumangon mula sa labanan. Ang hindi mababaling batas nila ay simple lang. Magkaroon ng tapang ng isang pusong maharlika, magandang asal at ganap na debosyon para sa kaharian ng Terraveda. At mula sa mga taon na iyon, nagsimula ang pagdanak ng dugo, ngunit isang impyerno ang biglang lilitaw. Ang kapangyarihan nito ay uunawa sa bawat tao anumang kulay, doktrina at paniniwala. Subalit ang hindi pinagtalo ng batas na ito ay nabura sa tradisyon ng magigiting na kabalyero, pero hindi para sa lahat. Lubos ang pagkagalak ni Haring Argo nang matagpuan at makabalik na si Prinsesa Raya. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya, lalong-lalo na si Javier dahil nalaman niya sa lalong maikling panahon na tuluyan ng nagbago na si Raya. Ngayon, sa kanyang bagong puwersa kasama si Melissa ay nagsimulang lumaki ang kapangyarihan ni Raya at siya ay naging isang nakamamatay na kaaway sa loob ng mga pader ng Terraveda. Subalit naging bulag si Haring Argo at ang mamamayan sa kanyang pagtataksil. Mapipigilan ba ni Javier ang kanyang mga plano bago pa nito mawasak ang Terraveda? Sa pagsisimula ng alamat, ang katapatan ay nasusubok sa limitasyon ng pag-iisip habang ang isang mapanganib na laro ay nilalaro upang makamit ang trono. Ang mga dating kaibigan ay magbabalik sa kaharian at ang mga bagong kaaway ay mas lalong lalakas. Dapat maging mas alerto si Javier sa anumang bagay upang maprotektahan niya ng husto si Prinsipe Jericho dahil nasa loob na ng mga pader ng kastilyo ang pinakamatindi niyang kaaway. Habang naglalaro ang mapagmahal na anak ni Haring Argo sa kanyang larong puno ng kasinungalingan at pagmamanipula, naghahanap naman ng paraan si Javier para mahubaran ng maskara ang kaaway bago pa mawala ng tuluyan ang Terraveda. O, ang kaharian ba ay nakatakdang gumuho sa ilalim ng puwersa ng mga lihim at kasinungalingan? Lumipas ang isang taon na may marami ng walang kabuluhang pakikipagsapalaran sa paghahanap sa nawawalang si Prinsesa Raya. Ang nalulungkot na damdamin ng prinsipe ay nakahanda ng sumuko. Subalit habang siya at si Javier ay nakabawi mula sa kanilang pinakahuling laban, isang bugbog mula sa dugo ang figura ang lumabas mula sa kung saan at lumitaw si Prinsesa Raya. Dahil dito, tuwang-tuwa si Haring Argo sa magandang balita, ngunit pagkatapos nito ay agad naman itong nawalan ng malay. Iniisip ni Javier na isang itim na mahika ang dahilan at ito'y kagagawan na naman ni Raya para ipaghiganti ang mga taong nagturo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Mga taong tinanggap siya kung ano siya at mga taong kumalinga sa kanya na walang pagtatanggi. Mula dito ay inilalagay na naman ng batang mangtatawas ang kanyang sarili sa matinding panganib na sinusubukang malaman kung kaninong panig si Raya. At mapipilitan siyang tawagin ang dakilang dragon upang iligtas ang kanyang sarili. Isang araw, mula sa paanan ng mataas na burol ay makikitang nakasakay sa kabayo sina Javier at Jericho, kasama ang mga kabalyero para akyatin ang ibabaw ng burol. Pagdating sa itaas ay ganoon na lamang ang pagkagulat nila nang madatna ng isang kahindik-hindik na pangyayari. Natagpo ang nakahandusay ang mga kasamahan nilang tila wala ng buhay at nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan. "Suriin niyo mabuti kung may nakaligtas pa!" utos ni Jericho at bumaba sila ni Javier sa kanilang mga kabayo. Nilapitan agad ni Jericho ang isang kawawang kabalyero na nakabuka ang leeg at nakalabas bahagya ang buto. Bumaba naman ang mga kabalyero upang suriin kung may mga buhay pa sa kanilang kasama. Malungkot na tinakpan ni Jericho ang nakadilat pang mga mata ng kabalyero nang suriin niya ito. Patay na ito at di na humihinga. "Mukhang nagpunta sa hilaga ang mga umatake sa kanila. Kumilos na tayo!" Tumayo si Jericho at mabilis na sumampa sa kabayo niya.
Sa palagay mo ba dapat natin silang sundan pagkatapos ng ginawa nila? Napahinto si Jericho at napalingon kay Javier. Halatang nanlulumo din ito sa sinapit na mga kabalyero pero nag-aalangan siya sa binabalak ni Jericho. Tulad ka pa rin ng isang malambot na babae, Javier. Sabay iling ni Jericho. Pinakilos na niya ang kabayo. Nagkibit balikat na lang si Javier at nagmamaktol na sinundan si Jericho. Samantala, sa loob ng throne room ay nakatayo si Haring Argo at nakaharap sa isang haligi na nasisikatan ng araw habang nasa tabi niya si Mang Rigor na tahimik lang na naghihintay. Nabalitaan na rin nila ang nangyari sa mga kabalyero ni Jericho. Masyadong nababalisa ang hari dahil hindi nila napaghandaan ang sorpresang pagsalakay ng mga kaaway. Kamahalan, gaano karaming tao pa ang kailangan mawala sa paghahanap na ito? May halong pagtutol ang boses ng matanda. Hanggat nakikita kong gumagalaw sila sa ibabaw ng lupa. Pagdidiin ni Haring Argo. Kinakausap kita hindi bilang tagapagpayo, kung hindi bilang isang kaibigan. Ani ni Mang Rigor. Wala akong panahon para sa mga kaibigan na yan. Mabilis na sagot ni Haring Argo. Kung gayon, magsasalita ako sa iyo bilang iyong manggagamot. Ito ay kabaliwan. Higit sa 1 taon na siyang nawawala. Kailan ka hihinto sa paghahanap sa kanya? Saad ni Mang Rigor. Kapag natagpuan na ang aking anak, doon lang ako hihinto. Matalas na tumingin si Haring Argo sa matandang manggagamot. Hindi na sumagot pa si Mang Rigor. Halata niya ang galit at poot ng hari sa pagkawala ng kanyang anak na babae matapos itong isama ni Melissa sa pagtakas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matagpuan si Raya. Lahat ng mga bayan sa mga kalapit na kaharian ay nasuyod na nila, ngunit wala ni katiting na bakas ni Raya ang magtuturo kung saan na ito o kung buhay pa ba ito hanggang ngayon. Aray! Napadaing si Javier nang matusok ito ng isang sanga ng puno nang makapasok sila sa isang masukal na kagubatan. May problema ba? Tanong ni Jericho habang kalmado lang itong nakasakay sa kabayo niya. Nakamasid lang ito sa paligid ng gubat na nababalutan ng maninipis na hamog at usok. Buong araw na ako nakasakay sa kabayo. Kailan ba tayo babalik? Reklamo ni Javier. Huwag mong alalahanin ang maliit mong sugat. Malayo yan sa bituka. Ani ni Jericho. Oo na, hindi na ako magre-reklamo. Inis ni Javier. Patuloy lang sila sa pagsuyod sa gubat kung saan iniisip ni Jericho na dito dumaan ang mga kalaban matapos ang pag-atake. Alam mo, meron ka pang lakas para lumaban, kaya huwag kang duwag dyan. Masungit na sabi ng prinsipe. Napa-beast mode si Javier. Maaring nga ako isang duwag, ngunit di naman bababa sa 70% ang talas ng aking isipan. Paghahambog ni Javier. Tumigil ka sa kayabangan mo. Ani ni Jericho. Hindi ito isang kayabangan. Saad ni Javier. Eh ano? Tanong naman ng prinsipe. Kumpiyansa. Kailangan magkaroon ka ng kumpiyansa sa karaniwang tao para magkaroon ka nito. Taas noong tugon ni Javier. Ilarawan mo nga. Panunubok ni Jericho. Yan lang ba? Turan pa ni Javier. Oo. Inis na tugon ni Prinsipe Jericho. Teka, mag-iisip ako. Napailing na lang si Jericho. Nagpatuloy sila sa pagsuyod sa gubat, ngunit maya-maya pa ay may isang bagay na namataan si Javier. Isang inabandonang kampo. Sinenyasan niya si Jericho at pinatigil naman nito ang kanyang mga tauhan. Bumaba sila sa kabayo at hinugot ang kanilang mga sandata. Dahan-dahan silang lumapit sa kampo habang maingat na nagmamasid sa paligid. Medyo tahimik at hindi gaanong kasama ang pinapakitang atmosphere ng lugar. Gayunpaman, hindi pa rin nagbigay ng kumpiyansa ang grupo. Alam ni Jericho ang mga ganitong klaseng patibong
kaya sumenyas siyang huminto at pinakalat niya sa paligid ang ilan niyang kabalyero. Pagkatapos magsikalat ay dahan-dahang lumapit sina Jericho kasama ng natitira pa niyang mga tauhan sa kampo. Pinahinto muli ni Jericho ang mga tauhan at umupo siya. Dumakot siya ng lupa at sinuri niya itong mabuti. Bahagyang nagduda si Jericho dahil kakaiba ang lambot ng lupa. Indikasyon na nasa paligid lamang ang taong nag-iwan ng mga bakas. Maya-maya pa, isang kabalyerong nakapulang kapa ang bumulagta nang biglang tinamaan ng isang araw sa leeg. Bumagsak itong nagsusuka ng dugo kaya nagulat sina Jericho sa nangyari. Kasabay nito ang sorpresang pagsalakay ng mga bandido mula sa iba't ibang sulok ng gubat. Mabilis na nagpanik ang mga tauhang gwardya ni Jericho. Hindi na malaman kung anong gagawin. Napakaraming kalaban ang sumugod sa kanila at di kong alam kung sinong uunahin, maliban sa mga kabalyero na handa sa mga ganitong sitwasyon. "Dumikit kayo sa akin!" sigaw ni Jericho nang mapansing nagsisimulang manginig ang mga tauhan niya sa di inaasahang ambush. Sa halip na makinig ay nagkawatak-watak ang mga gwardya at naghalinhinan ng laban. Samantalang walang takot namang pinigilan ng kabalyero ang hayok ng mga bandido upang depensahan ang kanilang mga sarili. Dalawang bandido ang sumugod kay Jericho. Inambalo sa ulo ng isa si Jericho, ngunit nakayuko ang prinsipe at hiniwa ang tiyan ng kalaban. Natumba itong naghahabol ng hininga matapos bumuka ang kanyang tiyan. Sumugod naman ang pangalawa kay Jericho, subalit nakapihit sa kaliwa si Jericho at inundayan ng saksak sa likod ang bandido. Daing ng bandido at bumagsak kaagad sa lupa. Samantala, napatakbo naman si Javier upang magtago pero napansin niya sinusundan siya ng isang bandido. Nakakita si Javier ng isang bandidong nakabulagta sa may tabi ng puno. Kinuha niya ang tabak nito at nilabanan niya ang bandido. Pagkaharap niya ay mabilis na umunday ng taga ang kalaban. Sinalag niya ito, ngunit dahil sa impact ay nabitawan niya ang espada. Mabilis na nahulog sa lupa ang espada at napangisi ang bandido. Akmang hahatawin na siya ng kalaban pero nakausal si Javier ng spell. Kasabay ng pagdilaw ng mga mata ni Javier ay ang mabilis na pagdikit ng mga helmet patungo sa bakal na tabak ng bandido. Isa-isang dumikit ang mga ito sa espada na parang magnet. Dahil sa bigat nito ay natumba ang bandido. Bumaon sa lupa ang espada nito. Sinubukan niya itong hugutin ngunit huli na. Nakalapit na si Javier at sinipa niya sa panga ang bandido. Nakatulog ito agad. Matapos nito ay napansin ni Javier si Jericho na patuloy sa pakikipaglaban. Mabilis kumilos si Javier upang tulungan ang prinsipe, subalit isang matabang bandido ang humarang sa kanya kasabay ng pag-swing ng palakol. Sash! Napaupo si Javier sa pag-iwas at mabilis na dumampot ng espada. Tumayo si Javier para labanan ng bandido subalit nagulat siya nang umunday muli ang bandido. Napayuko si Javier sabay napagulong sa lupa. Dire-diretsyong bumaon sa puno ang palakol. Sinubukan itong hagutin ng matandang bandido pero di niya ito matanggal sa puno. Sigaw ng matandang bandido. Kahit anong gawin nito ay hindi niya matanggal ang palakol sa puno. Napangisi tuloy si Javier. Agad siyang nakaisip ng kalokohan. Umusal siya ng isang spell at binali niya ang puno. Nagulat ang bandido nang unti-unting mahati sa gitna ang puno. Dahan-dahang itong natumba at nanlaki sa mga mata ng bandido. Sinubukan pang tumakbo nito, ngunit mabilis itong nagbagsakan ng puno. Nabali kaagad ang likod ng bandido nang madaganan ito sa likod.
Tumayo si Javier para tulungan si Jericho nang makitang dinudumog na ito ng mga kalaban. Tumakbo siya ng mabilis pero hindi niya napansin ng isang nakausling bato. Natapakan ito ni Javier. Bumagsak si Javier sa inis na tinignan ni Jericho habang nakikipaglaban. Nakipagtagisan si Jericho sa mga kalaban at sa ilang espesyal na galaw at teknik ay natapos naman niya ito. Ngunit isang kalbong bandido ang hindi niya namamalayang nakalusot sa likuran at takmang tatagain sa ulo si Jericho. Nakita naman ito ni Javier kaya mahiwaga niyang inangat sa hangin ng isang sibat at sa pamamagitan ng kanyang isip ay walang alinlangan tinuhog niya ito sa bandido. Uah! Napasigaw ang bandido sa likuran ni Jericho matapos matusok ng mahabang sibat sa likod. Mabilis itong natumba at napalingon si Jericho sa likuran. Sandaling tiningnan ng bandido pagkatapos ay binaling sa paligid ang paningin. Hinahanap niya ang nagtapon ng sibat ngunit nadismaya siya nang dumako ang tingin niya kay Javier na nakadapa sa lupa. Hindi tayo naglalaro ng tagu-taguan, Javier! Inis na sabi ni Jericho. Iniwan niya agad si Javier upang tulungan ang mga tauhan niya. Baliw ka talaga, Jericho. Umanda ka sa akin. Nasambit ni Javier. Tumayo siya agad para sundan si Jericho. Matapos ng ilang sandali ay humupa na rin ang labanan sa magkabilang panig at natapos ito nang mapaluhod sa lupa ang mga bandido. Lumapit si Javier kay Jericho na nakatayo sa gitna ng mga kabalyero. Ngunit walang ano-ano'y nakarinig sila ng lagatok ng isang sanga sa di kalayuan. Napatigil si Jericho at siniyasat ng may pag-iingat ang bahaging masukal na natatakpan ng hamog at maninipis na usok. Maya-maya pa ay laking gulat ni Jericho nang lumutang si Prinsesa Raya sa mahamog na bahagi. Maging si Javier ay nagulat din at di makapaniwala sa nakikita. Dahan-dahang lumapit si Raya sa kanila na puno ng mga galos at gula-gulanit na damit. Raya, nasambit na lamang ni Jericho. Magkahalong saya at lungkot ang gumuhit sa itsura ni Jericho nang makalapit si Raya. Pagkatapos nito, inakay nila agad si Prinsesa Raya pabalik sa kaharian ng Terra Veda. Kailangan mong magpahinga, wika ni Mang Rigor matapos masuri ang kalagayan ni Raya. Nakahiga na ito sa kanyang kama pero mahina pa rin ang katawan niya at halatang balisang nakatingin kay Mang Rigor. Nasa tabi lang nila si Michelle na naghihintay ng resulta. Bakas din sa mukha ng dalaga ang pag-aalala. Ako na ang magbabantay sa kanya, sabat ni Michelle at bumaling sa kanya ang matanda. Tawagin mo ko agad kapag nagising ulit siya, wika naman ni Mang Rigor. Tumangulang si Michelle bilang pagsang-ayon. Tumayo si Mang Rigor matapos niyang matipon lahat ng mga gamit niya at lumabas na sa silid ni Raya. Pagkalabas ni Mang Rigor ay nadatnan niya si Haring Argo na nakatayo at naghihintay sa Griffin Staircase. Lumapit ito agad sa kanya. Kamusta siya? Nag-aalalang tanong ng hari. Magiging maayos din siya, maiksing sagot ni Mang Rigor kay Haring Argo. Wow, wala bang nangyaring masama sa kanya? May panginginig na boses ni Haring Argo. Wala akong nakikitang mali sa katawan niya, amahalan. Kaya wag na po kayong mag-alala. Ligtas siya at nasa mabuting kalusugan. Nakangiting tugon ni Mang Rigor. Napabuntong hininga si Haring Argo at naglaho ang kanyang pangamba. Halatang nakahinga ng maluwag. Maaari ko ba siyang makita? Pakiusap pa ni Haring Argo, subalit pinigilan ito ng matanda. Pinakamahusay na maghintay tayo hanggang sa umaga, mungkahi ni Mang Rigor. Oh, siyempre, sabay tango ni Haring Argo. Naglakad na si Mang Rigor para umuwi
pero tinawag siyang muli ni Haring Argo. "Salamat, Rigor." Nakangiting wika ng hari. Nagbaw lang ang matandang manggagamot at umuwi na sa bahay. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang pamangkin na balisang nakaupo sa lamesa. Kinakabahan at tila nalulunod ang sarili sa malalim na pag-iisip. Tumayo ito nang pumasok si Mang Rigor at lumapit sa tiyuhin. "Nakausap mo ba siya?" Salubong ni Javier. "Nagpapahinga na siya." Nilagay ni Mang Rigor ang mga gamit sa mesa. Sinundan ito ni Javier. May sinabi ba siyang kakaiba tungkol sa akin?" Kabadong tanong ng binata. "Wala pa siyang sinasabi, Javier. Kaya huminahon ka lang." Sagot ni Mang Rigor. "Pues sasabihin niya rin yun." Ani ni Javier. "Bakit? Alam na ba niya ang sekreto mo, Javier? Alam ba niya na meron kang natatanging kakayahan?" Seryosong tanong ni Mang Rigor. Natigilan naman si Javier. "Hindi, wala. Walang sino man ang may alam maliban sa mga taong pinagkakatiwalaan ko." Maagap na sagot ni Javier. "Kung ganon, mabuti. Sapagkat kapag nalaman ito ni Argo, patay tayong dalawa." Wika ni Mang Rigor, ngunit umiling si Javier. "Ang alam lang niya ay sinubukan ko siyang lasunin. Hanggang dun lang." Saad ni Javier. "Wala kang pagpipilian, iho. Mawawasak ang Terra Veda. Kung hindi mo yun ginawa, lahat tayo ay mamamatay. Si Raya ang pinagmumulan ng orasyon. Kung hindi mo siya nilason, malamang gumuho na ang kaharian." Wika naman ni Mang Rigor, pero nakukonsensya pa rin si Javier. "Hindi yun alam ni Argo, pero natatakot ako na baka sabihin niya sa hari na sinubukan ko siyang patayin." Nag-aalalang sabi ni Javier. "Hindi natin yan sigurado, Javier." Pumunta si Mang Rigor sa desk niya at nag-isip sandali. "Ano sa palagay mo ang gagawin ni Haring Argo sakaling malaman niya ang totoo?" Tumingin ng seryoso si Mang Rigor sa pamangkin niya. "Maghintay lang tayo kung anong kahihinatnan ng lahat." Kalmadong sagot ni Mang Rigor. Kinabukasan, nagising si Javier mula sa mainit na sikat ng araw na tumatagos sa kanyang nakabukas na bintana. Biglang pumasok si Mang Rigor at tumayo sa gilid ng kama niya. Nagtataka si Javier na napatingin sa tiyuhin. Medyo mababakas ang pag-alala sa itsura ng matandang manggagamot. "Javier, hiniling ni Jericho na makita ka sa loob ng silid ni Raya." Wika ni Mang Rigor. Mabilis pa sa 4:00 ang pagbangon ni Javier sa kama at nagbihis agad para pumunta sa silid ni Raya. Pagdating ni Javier ay nakita niya sa loob ng kwarto si Raya na nakaupo sa gilid ng kama habang seryosong kausap si Jericho. Dahan-dahang lumapit si Javier at maingat na nakinig sa pag-uusap ng magkapatid. "Halos 1 taon niya ako ikinulong sa isang selda. Akala ko doon na ako mamamatay." Umiiyak na sumbong ni Raya kay Jericho. "Paano ka nakaligtas?" Taka ng prinsipe. "May balak silang ilipat ako sa ibang lugar. 1 linggo na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung bakit pero isang araw, nakasagupa nila ang ilang mga kawal. Maaaring ito ang mga gwardya mula sa Terra Veda." Sagot ni Raya. "Nakita ka ng mga gwardya?" Tanong pa ni Jericho. Tumango naman si Prinsesa Raya. "Akala ko makakaligtas na ako. Subalit nakita ko mismo kung paano sila pinatay. Bawat isa sa kanila ay pinutol ang katawan. Ngunit ng gabing iyon, ang mga bandido ay nasilaw ng kanilang mga nasamsam. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para tumakas. Na makita kita, hindi ako naniwala agad na ikaw yun." Umiiyak na tugon ni Raya, sabay napayakap sa bisig ng kapatid na walang kamalay-malay sa pagkukunwari niya. Napangiti tuloy sa sulok ng isipan si Raya dahil mukhang gumagana sa kapatid ang kanyang pagpapanggap. "Sa tingin ko kailangan ko muna magpahinga.
Dagdag pa ni Raya nang biglang nasulyapan si Javier na nakatayo sa malapit. Magiging maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na ngayon. Tumayo si Jericho upang lumabas ng kwarto. Sinundan ni Javier si Jericho ngunit napahinto siya nang tawagin siya ni Prinsesa Raya. Gusto kong mag-usap tayo. Ani ni Raya. Narinig ito ni Jericho ngunit dire-diretso lang siyang lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa sa loob si Javier pero halatang kinakabahan ito at tila hindi mapakali. Napapansin ito ni Raya. Alam ko kung anong ginawa mo. Sinubukan mo kong patayin. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Raya. Halos sumabog naman ang puso ni Javier sa nervyos. Nanlalaki ang mga mata niya sa narinig at hindi kaagad nakareak. Parang tinamaan ng bala ang dibdib niya at napako siya sa kinatatayuan, nakatayong parang tuod. Hindi ko gustong gawin yun. Di makatingin ng diretso si Javier sa mga mata ni Prinsesa Raya. Tama lang ang ginawa mo, Javier. Naiintindihan ko. Sinusubukan mo lang na protektahan ang mga mahal mo. Gagawin ko din ang ginawa mo kung ako ang naipit sa ganung sitwasyon. Natigilan si Javier at napatingin agad kay Raya. Seryoso lang si Raya at walang halong kadramahan ang makikita sa mukha. Mukhang pinaghahandaan talaga niya ang mga gagawin at sasabihin niya. Talaga? Paniniguro pa ni Javier. Wala pa akong muwang, Javier. Hindi ko iniisip na talaga naiintindihan ko ang ginagawa ko. Ngunit maniwala ka sa akin. Nakita ko na ang mga kasamaan sa mundong ito. Nakita ko mismo at nauunawaan kung bakit nakikipaglaban ang aking ama. Hindi mo lang alam kung gaano ako nalulungkot sa lahat ng nagawa ko. Sana mapatawad mo ko. Seryosong sabi ni Raya. Nalulungkot din ako para sa lahat ng bagay na nangyari sa'yo. Mabuti at nakabalik ka. Bahagyang nakangiti si Javier. Ngumiti din si Raya, ngunit sa kaloob-looban nito, galit at poot ang kanyang nararamdaman para kay Javier. Sa loob ng 1 taon, halos di pinatahimik si Javier ng kanyang isipan. Simula nang maglaho si Raya ay araw-araw na siyang binabagabag ng konsensya. Sa pagkakamaling nagawa ay nagdulot ito ng malaking impact sa kanya. Madalas niyang isipin na malamang ay patay na rin ang prinsesa. Mula sa ipinainom niyang matinding lason ay imposibleng mabuhay pa ito. Subalit isang milagro ang nangyari at halos hindi makapaniwala si Javier na makitang buhay pa ang taong pinagtangkaan niyang patayin. Gayunpaman, hindi pa rin nakakasigurado si Javier kung totoong nagbalik na ba ang dating Raya. Malakas pa rin kasi ang pakiramdam niya na kinikimkim pa rin ni Raya ang galit at poot sa kanyang ama. At kaya ito nagbalik ay dahil gusto niyang tapusin ang naudlot niyang misyon. Ang hayaang bumagsak ang Theraveda sa kanyang mga kamay. Ito ang dahilan kaya hindi makatulog ng maayos si Javier. Pinoproseso pa rin niya sa isipan kung ano ang mga balak at plano na gagawin ni Raya para tuluyang mapabagsak ang hari. Sa kabila ng lahat ay umaakto pa rin si Javier ng normal upang maayos niyang masubaybayan si Raya sa mga binabalak nitong gawin. Kailangan niyang mapigilan ito bago pa man mahuli ang lahat. Naalala pa rin niya ang mga sinabi sa kanya ni Gamora. Kaya hindi siya nagpakakampante sa maamong posturang ipinapakita sa kanila ni Raya. Nais niyang tulungan ito at itama ang mga pagkakamali. Susubukan niyang palayain si Prinsesa Raya sa ilalim ng kontrol ni Melissa at gagawin niya ang lahat para hindi mabalot ng galit at paghihiganti ang puso ng prinsesa. Kaya naman, madaling araw pa lang ay pumasok na si Javier sa kwarto ni Jericho. Nilinis niyang mabuti ang buong paligid.
7:00 na ng umaga nang maabutan siya ng prinsipe na naglalampaso sa sahig. Pangiting-ngiti pa siya habang kinukuskus na maayos ang sahig. Hindi naman ito nakaligtas sa matalas na pansin ni Prinsipe Jericho kaya lumapit ito kay Javier. "Aba, mukhang masaya ka," wika ni Jericho. "Dahil maganda ngayon ang sikat ng araw. Natagpuan din natin si Raya at natapos ko na ang lahat ng aking mga gawain." Sagot ni Javier na nakangiti habang nakatingala kay Jericho na sa halip na matuwa ay biglang sumungit ang mukha. Natigilan bigla si Javier. Sandaling pinagmasdan si Jericho na patingin-tingin sa paligid at nakitang malinis na muli ang kanyang kwarto. Nagsimula itong maglakad at sinubukang libutin ang paligid. Huwag ka munang tumapak dyan!" Mabilis na tumayo si Javier at pinigilan si Jericho. "Bakit naman?" takang tanong ng prinsipe. "Naglilinis kasi ako ng sahig eh," sagot ni Javier. "Huwag kang mag-alala, hindi ako madudulas." Naghubad ng damit si Jericho. "Wala ka talagang ideya, no?" ani ni Javier. "Ang kailangan mo lang gawin ay punasan ng sahig. Maliwanag?" wika naman ni Jericho. "Paano mo naman malalaman? Di ka naman marunong maglinis." reklamo ni Javier. Humihingi ako ng paumanhin. "Javier." Tinapon ni Jericho ang damit sa screen. "Kaya lang, hindi mo na kailangang gawin ito. Kanina pa ako naglilinis ng sahig tapos dudumihan mo lang?" sampit ni Javier. "Oh, kung di mo may tatanong, marunong akong gumamit ng tela at balde, Javier." Sabay lapit sa tabi ni Javier at lumuhod sa sahig. "Ay talaga?" masungit na sagot ni Javier. "Madali lang kaya ito. Eto, ipapakita ko sa'yo." Inagaw ni Jericho ang tela kay Javier. Isinawsaw mabuti ni Jericho ang tela sa balde. Pagkatapos ay biglang ipinunas niya ito sa mukha ni Javier. Napaatras sa gulat si Javier at nagdududura ito sa pandidiri. "Gusto mo bang ituro ko pa sa'yo kung paano gamitin ang balde?" tanong pa ni Jericho. "Oh, wag na!" Ngunit ibinuhos ni Jericho ang maruming balde sa ulo ni Javier at pinukpok pa ito bago lumabas ng kwarto. Sa kabilang banda, naglalakad si Raya patungo sa loob ng konseho kung saan ibinibigay ni Nicolas ang kanyang lingguhang ulat sa hari. "Paubos na ang mga nakaimbak nating butil, pero inaasahan pa namin ang mga supply mula sa hilagang hangganan bago matapos ang linggo," wika ni Nicolas. Napatingin si Haring Argo sa likuran ng kabalyero at nakita si Raya na dahan-dahang lumalapit sa kanila. "Tama na muna ito. Iwan mo kami," utos ni Haring Argo. Yumuko si Nicolas at mabilis na lumabas ng konseho. Nagmamadali si Haring Argo na tumayo para salubungin ng anak na si Raya. Niyakap niya ito ng may pananabik na may kasamang luha sa mata. Pinunasan ni Raya ang luha ng ama gamit ang puting panyo. "Halika, maupo ka," pag-aya ni Haring Argo. Hindi. Yun lang ang nagawa ko sa nakalipas na taon. Umupo at ipagdasal na sana hindi mo ako nakalimutan." Maluhaluhang wika ni Raya. Tumingin ng makahulugan si Haring Argo kay Raya na patuloy sa pagluha. "Huwag mong isipin yan, iha. Hindi ko magagawang kalimutan ka." Malumanay na tugon ni Haring Argo. "Hindi ko alam kung bakit. Hindi kita masisisi. Mas marami kang nagawa para sa akin kaysa sa sinumang ama. Palagi mo akong inaalagaan. Minahal mo ako ng higit pa sa buhay mo. At gayon pa man, ininsulto pa rin kita. Hindi kita nirespeto at palaging sinasaktan. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinitiis. Ngunit ipinapangako ko, sa susunod ay ipapakita ko na sa iyo ang pagmamahal at paggalang na nararapat sa iyo." Malungkot na sabi ni Raya. Natahimik si Haring Argo. Di nakareak dahil lubusan siyang nasiyahan sa narinig kay Raya.
Bumalik na kayo, mahal kong ama, sa inyong trabaho. Tumalikod si Raya at naglakad na palabas sa konseho na may lihim ng ngiti sa labi. Pagkagat ng dilim, lumabas si Raya sa kastilyo. Sa kalagitnaan ng gabi ay sumakay ito ng kabayo at binagtas ang kagubatan patungo sa malaking kuweba na binabantayan ng mga lalaking kawal na tinatawag na Blood Guard. Aking prinsesa, kamusta ka na? Salubong ni Melissa pagpasok ni Raya sa loob ng kuweba. Malugod na tinanggap ng hari ang kanyang anak na babae. Nakangiting sagot ni Raya. Hindi ba sa'yo naginala si Argo? Paniniguro pa ni Melissa. Tumango si Prinsesa Raya. Gaya ng dati. Nahulog ulit siya sa mga sinungalingan ko. Para na siyang sunod-sunurang aso ngayon. Tugon ni Raya. At ang batang lalaki? Saad ni Melissa. Si Javier? Naniniwala siyang nagbago na ako. At tama siya. Sa lalong madaling panahon, makikita niya ng eksakto kung anong kahihinatnan nito. Nakangiti pa rin si Raya. Maganda ang ginawa mo. Inabot ni Raya ang puting panyo kay Melissa na may mga patak ng luha ni Haring Argo. Ang mga luha ni Argo Mondragon ay nagmumula na lamang sa pagpatak. Ibinagsak ni Melissa ang panyo sa isang malaking kawa na puno ng kumukulong putik at kasunod nito ay nilagay rin niya ang isang malaking ugat na hugis manika. Nagsimulang sumigaw ang ugat nang ito ay lumubog sa kumukulong putik at kasabay nito ang biglaang pagpitlag ni Raya. Ang ugat ng mandragora ay napaka-espesyal. Tanging may mga itim na mahika lamang ang maaaring makarinig ng sigaw nito. Ngunit para sa mga walang salamangka, ang mahika ay tumatago sa mismong mga sulok ng kaluluwa nila. Pinapaikot ang walang malay sa mismong imahe ng takot at pangamba. Sa oras na ito ay malalaman na ni Argo Mondragon na ang kanyang dakilang kaharian ay walang halaga kapag nawalan na siya ng sariling pag-iisip. Wika ni Melissa sabay umusal ng makalumang orasyon. Nagsimulang manilaw ang mga mata ni Melissa. Binunot niya ang maputik na ugat at ibinigay niya kay Raya na may malawak na ngiti sa labi. Kinabukasan, nakasabit na ang ugat ng mandragora sa ilalim ng higaan ni Haring Argo. Tumutulo ang putik sa sahig habang nagbibihis ang hari sa harapan ng bintana.